Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 3, Week 7. Tekstong informatibo, Ang Ulap ng Basura ni Karanjit Kaur. Magandang araw! Kumusta kayo? Basahin ng pangungusap sa ibaba. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Mayroon siyang ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Sino ang bata sa larawan? Bakit walang gustong makipaglaro kay Chico? Bakit kaya mayroong ulap ng basura sa kanyang ulo? Mahuhulaan niyo ba kung paano mawawala ang ulap ng basura sa ulo ni Chico? Panoorin ang kwentong pinamagatang Ulap ng Basura. Narito ang YouTube link. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga larawan at pangungusap sequence mula simula hanggang wakas ng istorya. Lagyan ng bilang mula 1 hanggang 4. Narito ang mga larawan. Ano ang nasa tuktok ng ulo ni Chico? May ulap ng basura sa tuktok ng ulo ni Chico. Bakit ayaw makipaglaro ng mga kaibigan ni Chico sa kanya? Ayaw nilang makipaglaro kay Chico dahil may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Kung ikaw si Chico, ano ang iyong gagawin upang mawala ang ulap ng basura sa iyong ulo? Maglilinis ako, itatapon ang basura sa tamang lugar at aalagaan ng aking sarili at kapaligiran upang mawala ang ulap ng basura. Pagtapatin ng dalawang salitang magkasalungat, isulat ang titik ng tamang sagot. Sa unang kolum, malungkot, kaibigan, maingay, mabaho, malinis. Sa ikalawang kolum, madumi, masaya, mabango, tahimik, kaaway. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang mga salita sa hanay A. Ikabit ang mga salitang ito sa tamang larawan sa hanay B. Maliliit. Kaniya. Lungkot. Langaw. Kain. Laro. Mais. Marami. Lapis. Mundo. Muling balikan ang mga pangyayari sa istorya. Itala ang mga tamang hakbang na ginawa ni Chico upang mawala ang ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Ano ang iyong dapat gawin mula sa mga sumusunod na pangyayari sa langguhitan ng tamang sagot sa loob ng panaklong? Nagtapon ng balat ng candy ang iyong kaklase sa ilalim ng kanyang upuan. Sabihin sa kaklase na pulutin ito at itapon sa tamang lalagyan, huwag pansinin ang ginawa ng kaklase. Sabihin sa kaklase na pulutin ito at itapon sa tamang lalagyan.
Sinabi ng iyong nanay na dapat ka nang maligo. Magdabog dahil naglalaro ka pa ng iyong gadget. Sumunod kay nanay at ihanda ang mga gamit sa pagligo. Tama, sumunod kay nanay at ihanda ang mga gamit sa pagligo. Kumain ka ng matamis na saging, ano ang gagawin mo sa balat nito? Itapon sa daan, itapon sa basurahan. Itapon sa basurahan. Narinig mong tinutokso ng iyong mga kaibigan ang iyong kaklase. Ano ang iyong gagawin? Makisali sa tuksuhan, sabihin sa mga kaibigan na masama ang panunukso. Sabihin sa mga kaibigan na masama ang panunukso. Maaga ka nang dumating sa inyong silid-aralan. Nakita mo na nakakalat ang mga kalat at lapis sa mesa. Ano ang iyong gagawin? Hindi papakialaman ang mga nagkalat na aklat at lapis dahil hindi ito sa iyo. Isasalansan ng maayos ang mga aklat at ilalagay sa tamang lalagyan ang mga lapis. Isasalansan ng maayos ang mga aklat at ilalagay sa tamang lalagyan ang mga lapis. Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng pagiging malinis sa iyong sarili o kapaligiran. Piliin ang tamang pantukoy sa loob ng panaklong. Si ang Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa klase. Si. Walang gustong makipaglaro kay kina Chico. Kay. Tumakbo papalayo sa at kanya si Sona. Sa. Pinulot siya niya ang mga kalat at itinapon sa basurahan. Niya. Para sa ikalawang araw, tekstong impormatibo ang ulap ng basura ni Karinjit Kaur. Ano ang pamagat ng binasa ninyong istorya kahapon? Tama ba ang ginawa ni Chico upang hindi na siya layuan ng kanyang mga kaibigan? Ano ang naging aral sa istorya? Piliin kung anong damdamin ang isinasaad sa bawat pangyayari. Masaya, malungkot, galit, nagulat, natakot. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Malungkot. Isang araw, tuluyan ng nagalit si ama. Darating ang araw na susundan ka na ng mga basura. Darating ang araw na susundan ka ng mga basura na itinapon mo. Galit. Kinaumagahan, nagising na lang si Chico dahil sa mabahong amoy at ingay ng huni ng mga langaw na nasa tuktok ng kanyang ulo. Nagulat. Naging mas malinis at maayos na si Chico sa kanyang sarili at sa kapaligiran. Masaya. Natatakot din siya na baka balang araw bumalik ang ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Natatakot. Punan ang patlang upang mabuo ang pangungusap sa langguhitan ng tamang salita sa loob ng panaklong. Si Chico ang pinakamalungkot, pinakamasaya na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Pinakamalungkot. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil siguro may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Dahil walang gustong lumayo makipaglaro sa isang batang mayroong ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Makipaglaro. Sinubukan ni Chico na tumakbo papalayo dahil ngunit sinusundan siya ng ulap ng basura kahit saan siya pumunta.
Dahil. Sinubukan niyang walisin paalis ang ulap ng basura, pero siguro hindi niya ito mawalis. Pero. Basahin ang bawat salita, sabihin ng oo kung ito ay nagsisimula sa titik L at hindi kung ibang titik ang umpisa nito. Langaw. Oo. Lolo. Oo. Lata. Oo. Lawin. Oo. Laruan. Oo. Gusali. Hindi. Panyo. Hindi. Candy. Hindi. Sibuyas. Hindi. Kamay. Hindi. Isulat ang mga salitang nagtatapos sa tunog ng titik L mula sa mga larawan. Papel. Bukol. Buhol. Palakol. Katol. Sanhi at bunga. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Chico sa mga sumusunod na sitwasyon? Ano ang mangyayari sa mga basura na itinapon ni Chico sa kalsada? Ano ang mangyayari kapag bumara sa kanal ang mga boteng plastik, balat ng candy at lata? Kapag dumami ang mga langaw sa paligid, ano ang maaari ihatid nito sa kalusugan ng tao? Magtala ng 5 gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa ating kalikasan. Para sa ikatlong araw. Red flag, green flag. Itaas ang green flag kung wasto ang sinasaad sa bawat sitwasyon at red flag naman kung hindi. Pagwawalis sa kapaligiran. Green flag. Takpan ng basurahan upang hindi pamugaran ng mga langaw at ipis. Paghiwalayin ang mga basurang hindi nabubulok at nabubulok. Itapon ng balat ng candy at sitsirya sa kanal at kalsada. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsisipilyo at paliligo araw-araw. Basahin ang sipi mula sa kwentong Ang Ulap ng Basura. Walang gustong makipaglaro sa isang batang babae na mayroong ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Balat ng dalandan at balot ng biskwit, mga sirang laruan at pinagtasahan ng lapis, mga plastik na bote at makukulay na supot ng plastik, pinaliligiran ng maiingay na langaw. Sinubukan ni Chico na tumakbo papalayo pero sinusundan siya ng ulap ng basura kahit saan siya pumunta. Sinubukan niyang walisin paalis ang ulap ng basura pero hindi niya ito mawalis. Sinubukan niyang itapon ng ulap ng basura sa basurahan, ngunit hindi umaalis ang ulap ng basura. Ito ang dahilan kaya naging sobrang lungkot si Chico. Si Chico ay batang babae, batang lalaki. Batang babae. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil siya ay mayroong ulap ng basura sa ulo, mayroong masamang ugali. Mayroong ulap ng basura sa ulo. Ano ang damdamin ng batang babae sa istorya? Sobrang saya, sobrang lungkot. Sobrang lungkot.
Pagbasa sa mga salitang may titik M. Si Chico ay malungkot. Ma plus lungkot. Maingay, ang langaw. Ma plus ingay. Makukulay na supot ng plastik. Ma plus kulay. Walang gustong makipaglaro kay Chico. Ma plus laro. Mayroong ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Isulat ang mga salitang nagtatapos sa tunog ng titik M mula sa mga larawan. Dilim. Liham. Itim. Gutom. Asim. Sino ang batang babae sa kwento? Ang batang babae sa kwento ay si Chico. Ano-anong mga basura ang makikita sa tuktok ng ulo ng batang babae? Makikita sa tuktok ng kanyang ulo ang iba't ibang basura tulad ng plastik, papel at iba pang maruruming bagay. Magbigay ng 3 paraan upang maalis ng batang babae ang ulap ng basura sa kanyang ulo. Magtapon ng basura sa tamang basurahan, maglinis ng sarili at kapaligiran, iwasan ng pagkalat ng basura. Kung ikaw ang batang babae, paano mo aalisin ang ulap ng basura sa tuktok ng iyong ulo? Aalisin ko ang ulap ng basura sa pamamagitan ng pagiging malinis, responsableng pagtatapon ng basura at pag-aalaga sa kalikasan. Para sa ika-4 na araw. Naisip mo ba kung ano ang nangyayari sa basura kapag itinapon mo? Naiisip mo ba kung anong mangyayari sa basura kapag itinapon mo? Hindi. Hindi siya nagiging ulap sa tuktok ng iyong ulo. Dinadala ang basura sa isang malaking basurahan na malapit sa iyong tahanan. Ang basurahang ito ay tinatawag na landfill. Dito pinaghihiwalay ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Kapag ikaw ay nagkalat, ilan sa mga basura na ito ay maaaring bumara sa daluyan ng maruming tubig mula sa inyong mga tahanan. Dahil sa pagbara nito, maraming langaw ang dadapo dito at maaaring maging sanhi ng mga sakit. Ano ang paksa ng talata? Ang paksa ng talata ay tungkol sa basura at kung ano ang nangyari dito kapag itinapon. Saan dinadala ang mga basurang nakokolekta sa ating tahanan? Dinadala ang mga basura sa malaking basurahan na tinatawag na landfill. Ano ang maaaring mangyari sa itinapon na basura? Ang itinapon na basura ay maaaring bumara sa daluyan ng maruming tubig. Ano ang magiging sanhi ng pagbara ng mga basura sa mga kanal at estero? Ang pagbara ay nagiging sanhi ng pagdami ng langaw at pagkalat ng sakit. Basahin ang mga salitang nagsisimula sa titik K. Kalikasan. Kalat. Komunidad. Kanal. Kalamidad. Isulat ang mga salitang nagsisimula sa tunog ng titik K mula sa mga larawan. Kutsara. Kamay. Kalabaw. Kamote. Kahon. Candy. Kaibigan. Kapaligiran. Kuba.
kotse. Muling balikan ang mga pangyayari sa talata. Itala ang mga tamang hakbang sa pagtatapon ng basura. Tukuyin kung anong uri ng polusyon ang ipinapakita sa larawan. Piliin ang sagot sa kahon. Ang mga pagpipilian ay pollution sa hangin, lupa, tubig, deforestation, global warming. Larawan ng tambak ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Polusyon sa lupa. Larawan ng usok mula sa pabrika at sasakyan. Polusyon sa hangin. Larawan ng mga basurang nakalutang sa ilog at dagat. Polusyon sa tubig. Labis na init dulot ng epektong greenhouse. Global warming. Kalbong kabundukan dulot na labis na pagtotroso. Deforestation. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan. Tema, ang malinis na kapaligiran ay masarap tirahan. Isulat kung tama o mali. Ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay isang halimbawa ng suliranin sa ating kapaligiran. Tama. Sumali sa proyektong pangkomunidad tulad ng paglilinis ng ating kapaligiran. Tama. Dapat pagsamahin ng basurang nabubulok at hindi nabubulok. Mali. Dapat panatilihing malinis at maayos ang ating kalikasan. Tama. Gumamit ng mga pambalot na papel kaysa plastic. Tama.